Welcome to Boxing Ball TV. Ang pinakamabigat sana na laban ni Pacquiao para sa 9th Division World Title. Pero bakit hindi natuloy? Totoo kaya na natakot si Pacman? Talakayin natin yan mga choy. Pero bago yan huwag kalimutang mag-subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell button para laging updated sa ating boxing kwentuhan. Pacquiao's afraid of Sergio. There's no doubt about it. The Pacquiao camp is afraid of Sergio. Taong 2011 nang naging usap-usapan sa mundo ng boxing ang umano'y posibilidad ng paglaban ni Manny Pacquiao sa isang middleweight champion. Oo, noon pa lamang ay naging mainit na usapin na ang pag-akyat ni Manny Pacquiao sa middleweight division para sa kanyang ika-9th Division World Title. At kamakailan nga muling nabuhay ang usaping ito nang sabihin ng trainer ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach na gustong labanan ni Pacman ang isang middleweight champion na si Triple G Gennady Golovkin. Pero bakit nga ba hindi natuloy ang laban ni Pacquiao sa nooy number 2 pound for pound boxer na si Sergio Martinez? Ayon sa ibang boxing analyst, natakot umano si Manny Pacquiao na labanan ang mas malakas at mas mabigat na middleweight champion na si Sergio Martinez. Ito nga kaya ang dahilan? Pacquiao is really afraid of Sergio Martinez. He's stronger. He has the ability, and his punching power. I think it scares Pacquiao, and that's why Pacquiao I don't think will accept the fight from him. Una sa lahat, sino nga ba itong si Sergio Martinez? Sa mga hindi pa kilala, si Sergio Martinez, siya ay isang Argentinian retired boxer at 2 Division World Champion. Siya lang din naman ang tumalo kay Kelly Pavlik na kinakatakutan noon sa middleweight division. At tinalo din niya ang undefeated noon at anak ng Mexican legend na si Julio Cesar Chavez Jr. Hawak noon ni Martinez ang Unified WBC, WBO at Lineal Middleweight title. Ginawa din sa kanya ang Fighter of the Year noong taong 2010. Kasama na dito ang Knockout of the Year nang patumbahin niya si Paul Williams sa loob lamang ng 2 rounds. Kaya naman, nasama ang pangalan ni Martinez sa top 3 best pound for pound boxer sa panahong ito. Kasama ang 2 pang mabibigat na pangalan na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kahit pa ang batikang trainer na si Robert Garcia ay sinabing nararapat pa na maging number 1 pound for pound champion si Martinez kaysa kay Manny Pacquiao. You told me he's number 1 pound for pound on your list. Why do you put him in front of Manny? What's your logic? Well, because of his last few wins, you know, I truly believe, you know, he's fought anybody out there. He's fought the best, you know. He has fought. He beat last year. He beat Kelly Pavlik, Paul Williams in the knockout of the year, and now he fights this guy which nobody wants to fight because he's so dangerous. And nabanggit din noon ni Martinez na kung sakaling maglaban sila ni Pacman ay ina-knockout niya ito para maagaw na niya ang pagiging number 1 pound for pound champion sa buong mundo. Okay, you against Manny Pacquiao. Gano por knockout. I'll win by knockout. Really? Yeah. Destruction. Total destruction. You know what? You're number 2 now in the pound for pound list. If you beat him, you'll be number 1. Dice que ahorita estás libra por libra número 2 en el mundo. Si le ganas a él, vas a ser número 1. Es lo que quiero. That's what I want. That's my dream. Una nang sinabi noon ni Martinez na handa umano siyang bumaba ng timbang sa catchweight na 155 pounds para pasok pa rin sa bracket na middleweight division. Ngunit hindi umano pumalag ang kampo ni Pacquiao para gawin ang mega fight na ito. Kaya naman pinagpalagay na ng kampo ni Martinez na naduduwag ang kampo ni Pacman. Pero buwelta naman ng kampo ni Pacquiao ay lalabanan lamang nila si Martinez sa catchweight na 150 pounds. At kay Pacman na rin mismo nanggaling na wala naman umanong problema sa kanya na gawin ang mega fight na ito. At ipinaubayan na lamang niya umano ang lahat sa kanyang mga promoter. Interviewed Sergio Martinez and he said he's willing to back down to 150 pounds to fight you. Are you willing to take that fight? Yes, if there's no problem about my promoter. Pero kung si Freddie Roach naman ang masusunod, ay nais niyang bumaba si Martinez sa 147 pounds division. Manny Pacquiao wins and Martinez
steps down in weight, do you think it would be a good option for him to fight him? He makes 147. Why not? Thank you. So lumalabas na ang tunay na dahilan kung bakit di natuloy ang laban ay dahil sa di pagkakasundo sa paglalaban ng timbang. Bukod dyan ay magkakaiba din sila ng mga promoter. Si Martinez ay hawak ng promoter na si Lou DiBella, habang si Manny Pacquiao naman ay hawak ng top rank ni Bob Arum. Kadalasan ganito ang nangyayari kung bakit di naglalaban-laban ang mga magagaling na boksingero. Dahil nakahaluan na ng politika, ginagawa ng negosyo ang boxing. Ito rin ang dahilan kung bakit di pa rin naglalaban-laban ang inaabangang Spence versus Crawford. Dahil nga magkakaiba ang mga promoter na may hawak sa kanila. Si Martinez pala ay may height na 5'10" at halos kasing laki lang nito ang mga tinalo noon ni Pacquiao na sina Oscar De La Hoya at Antonio Margarito. Habang si Pacman naman ay may taas lamang na 5'6". Sa panahong ito ay 32 years old na si Pacquiao, habang nasa 37 years old naman si Sergio Martinez. Kahit pa na mas matanda pa si Martinez ay mas malaki pa rin ang bintahe nito sa kanyang timbang at laki ng katawan. At ang pambansang kamao na rin ang nagsabi noon na hirap na siyang tanggapin ang mga malalakas na suntok ng mas mabibigat na kalaban, gaya ng laban niya kay Antonio Margarito. Ngunit sa panahong ito ay may malaking kahinaan si Sergio Martinez. Ito ay ang kanyang natamong knee injury na hindi pa gaanong gumagaling. Kaya marami ang nagsasabi na magiging malaking bintahe ito dahil ang isa sa numero 1 sandata ni Pacman ay ang kanyang liksi at bilis, lalo na ang kanyang footwork at mabilis na mga kamao. Kaya mahihirapan si Sergio na mahuli si Pacman kung mayroong pinsala ang kanyang tuhod. At magagawa naman ni Pacquiao ang in and out na atake sa iba't ibang anggulo. Kaya malaki sana talaga ang pag-asa noon ni Pacman na makuha ang pambihirang 9th Division World title sa boxing na posibleng maging daan para hirangin siya bilang GOAT ng boxing. Matapos mapurnada ang inaasam na laban ng karamihan, ay nilabanan na lamang ni Manny Pacquiao si Timothy Bradley at ang pang-apat na laban niya kay Juan Manuel Marquez. Kung saan natalo siya via knockout. Si Martinez naman ay dinipensa ang kanyang middleweight crown sa dating tinalo ni Manny Pacquiao na si Miguel Cotto. Kung saan, gaya ng inaasahan, ay hindi pa ito nakaka-recover sa kanyang knee surgery. At naging madali lang para kay Cotto na maagaw ang belt kay Martinez matapos pabagsakin ng Argentinian na makailang beses. Sa laban na ito ay halatang mahina ang mga tuhod ni Martinez, at kung sana si Manny Pacquiao ang lumaban sa kanya ay malaki din sana ang pag-asa ni Pacman na talunin ang mas matandang si Martinez para makuha ang kanyang ika-9th Division World title. Kaya marami talaga ang hinayang sa laban na yon. Naman ang malaking katanungan kung bakit gugustuhin ni Manny Pacquiao na labanan ngayon si Triple G Gennady Golovkin at para makuha ang 9th Division title, kung saan may edad na ito at bahagyang bumagal na at humina na ang kanyang stamina, gaya ng naging laban niya kay Keith Thurman. At kung bakit di nila pinatulan ang hamon noon ni Martinez kung saan maglalaban sila sa catchweight na 155 pounds. Iniisip kaya nila na mas madaling pataubin si Golovkin kumpara kay Sergio Martinez? Kayo mga choy, ano sa palagay nyo ang dahilan? Payag ba kayo na umakyat pa ng middleweight division si Manny Pacquiao? Mag-iwan lamang po ng inyong komento at tayo'y magkwentuhan. At huwag nyo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe.